Kapatid, naniniwala ka bang malaya ka? Anong klaseng kalayaan ba yung naiisip mo? So, ang dami, no? Biglang ang daming pumasok. Isa lang yung tanong ko, pero ang daming biglang pumasok. Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 3, na where the Spirit of the Lord, there is ang hina. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kaya tayo ay malayang makakapuri kasi tayo ay sinagip na ng ating Panginoon. From sinner to saints, di ba? From grave to life, from death to life, di ba? From hell to heaven, di ba? From darkness to the presence of God. So tayo ay malaya, mga kapatid. Kaya wag mong sayangin ang kalayaang binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Magpupuri ka ng buong lakas. Amen? Magtataas ka ng kamay. Amen? So gagawin natin ang lahat para sa kapurihan ng ating Panginoon sa umagang ito. So, tayo po ay umawit sa Panginoon, tayo ay sumamba, at ibigay natin ang mataas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa freedom, Jesus. Oh, we praise your name, O Lord. We bless your name. Hallelujah! Step out of the shadows, step out of the grave. Break into the wire and don't be afraid. Run into wide open spaces, races waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Thank you, Lord. Hallelujah. Your burdens to God. Bring all of your burdens. Bring all of your scars. All of your scars. Come back to communion. Come back to the sun. Run into wide open spaces. Races waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. May kalayaan tayo. Kaya malaya kang umawit, malaya kang sumayaw sa Panginoon sa umagang ito. Come out of the dark, just
the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit of His here, let there be freedom. Let there be freedom. Oh, Holy Spirit, we know you are here, oh Lord. Ano man yung pinagdadaanan, bigat, Panginoon, nawawala ang lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Come on, church, we worship the Lord. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit is here, let there be freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Where the Spirit of the Lord, let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Hindi lamang kalayaan, Panginoon, sa kasalanan, kalayaan sa mga bandages, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay may pag-asa na makakasama ka namin sa heaven, Lord, pagdating ng panahon, Panginoon. Salamat po sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa kalayaan, Panginoon, na malaya kaming nakakapanambahan sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, God. Hallelujah, Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness, though through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Could imagine so great a mercy
Jesus spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. The buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Minsan ba? Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, it has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Salamat sa pag-asa, Panginoon, na kanino-nino tinubos, Panginoon, sa kasalanan. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na nagligtas sa amin sa kasalanan, sa kamatayan, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na nararapat ka lamang sambahin. Ang iyong ngalan, Panginoon, ang dapat naming tinatanghal sa mga buhay namin. Salamat, Ama. Patuloy kang maghimala sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang maging pag-asa namin. Ikaw ang maging sandika namin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Pinagkakatiwala namin ang araw na ito, Panginoon. Binabalik namin ang mataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen.
Hi, good day. I am Daniel A. Blanco and I would like to share with you my experience in youth camp. So ako po ay galing sa probinsya ng Mindanao. Tumira ako sa aking lolo't lola dahil ang aking mga magulang ay hindi sila in good terms. Ang palaging naririnig ko sa mga kaklase ko nung elementary ako ay bunga daw ako ng maling relasyon, na wala daw akong tatay. And that time, yun yung palagi akong binubuli ng mga kaklase ko. At nabuo yung galit ko sa aking mga magulang. Ang sakit na palagi kong naririnig na hindi ako mahal dahil nga iniwan ako ng aking mga magulang. Eh, dumating din sa bahagi ng buhay ko na parang feeling ko lahat ng tao ay hindi ako mahal dahil doon sa pangyayari na yun. Pero dumating yung time na kung saan nakagraduate na ako. Elementary, pumunta yung nanay ko doon sa probinsya namin para kunin ako dito sa Bulacan. At pagdating ko dito sa Bulacan, nakala ko magiging maayos ng lahat dahil magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. Dahil ang aking mama ay meron siyang pamilya dito. Pero hindi pa rin. Nabuo pa rin yung galit, sakit dahil mas matindi yung naranasan ko. Dahil feeling ko, hindi nila ako mahal dahil may kapatid ako dito. Lahat ng favor na kailangan ng kapatid ko binibigay nila. Pero yung favor na hiningi ko sa kanila ay hindi nila magbigay sa akin. May isang gawain sa school na tinatawag na Friendship Builders and in-invite kami doon. So dahil sa Friendship Builders na yun, may gawain din sila na tinatawag na youth camp. Kaya umattend din ako sa youth camp na yun. Pagdating ko ng youth camp, nung una medyo natatakot ako kasi hindi ko alam yung mga mangyayari doon. At the same time, natutuwa ako kasi possible na may mga makikilala akong mga bagong mga kaibigan. May isang gawain doon nung sa youth camp na kung saan talagang kinaugnay ako ng Panginoon. May sinabi doon na nagsalita na kung feeling mo hindi ka kamahal-mahal, kung feeling mo mag-isa ka, kung feeling mo or punong-puno yung puso mo ng galit, huwag kang mag-alala dahil ang Panginoon ay mahal ka. And tatanggalin ng Panginoon lahat ng mga sakit, galit na nararamdaman. That moment, hindi ko na lang nararamdaman yung paa ko na puso na lumalapit papunta sa bahay at umiiyak na lang ako. Dahil nararamdaman ko na yung Holy Spirit ay gumagalaw sa buhay ko. Sa mga pagkakataon din na yun, unti-unti naman yung pagpapatawad sa akin ng Panginoon. At yun din, naranasan kong patawarin din ng mga magulang ko. At dahil sa pagpapatawad ko na yun, naranasan ko yung kalayaan na binigay sa akin ng Panginoon. Na yung mga sakit, yung galit na nararamdaman ko, unti-unti hinihilom ng Panginoon. Pagkatapos ng youth camp, mas lalo kong naintindihan na kailangan kong mahalin sila. And that time, kahit mahirap, kahit masakit, kahit mabigat, pero nakita ko yung pagmamahal ng Panginoon. And yun din yung dumaloy din sa akin, na gusto kong maranasan din nila. So that time, nag-iba yung trato ko sa kanila. Every time na pag nagagalit sila sa akin, talagang nagdadabog ako, pero binago ng Panginoon yun sa akin. And ngayon nagagalak ako sabihin na kami ay sama-sama nang naglilingkuran sa Panginoon. And dahil yun sa pagbabagong ginawa sa akin nung ako ay umattend ng camp. After ng camp na yun, patuloy ko din pinagamit yung buhay ko na mag-lead din, mag-minister din sa mga kabataan. Hanggang sa mga time na after ko naging camper, naging team leader ako, naging counselor, and nakakawang bahagi na ako ay isang part na rin sa kabuuan ng camp. Ako po ay staff na ngayon. And ako din ay ginagamit din ng Panginoon sa trabaho kung ano meron ako ngayon. Ako ay nagtuturo ngayon and nagagamit ng Panginoon yung buhay ko na ibahagi din ang magandang balita sa mga kabataan na hinahawakan, sa mga estudyante ng ako po. And ang nakakatuwang sabihin na ako po ay isa ng classroom missionary. Muli ako po si Daniel A. Blanco at masasabi ko, I am ready. You're calling a new generation, children of light, sons and daughters. We'll be a new generation. We carry your hope, your salvation. So we'll say yes, we will go follow your will. Let your kingdom come and let your will be done. You're calling a new generation, children of light, sons and daughters. We'll be a new generation. We carry your hope, your salvation. We follow your way.
we are awake, there's no time to wait. Living in the light, we won't hesitate. Now we are awake, there's no time to wait. Living in the light, we won't hesitate, yeah. Now we are awake, there's no time to wait. Living in the light, we won't hesitate. You're calling a new generation. Children of light. Hi, good day. I am David A. Blanco and I would like to share with you my Yan, okay po. Good morning po. Yan, pakibati yung katabi mo at sabi mo, salamat sa Lord na nandito ka ngayon. Amen. Opo. Gaya ho ng announcement po natin, no, nawa ay patuloy ho tayong manalangin. Pag-pray ho natin yung youth camp na darating. More than isang buwan na lang, more than a month na lang ho tong camp na to. Okay po? No, so sana sama-sama ho tayong mag-prepare sa pananalangin, physically, spiritually, tayo ho ay maganda ho dito para po sa camp na darating po na ito. Okay po? Tanong mo katabi mo, excited ka na ba sa youth camp? No, nawa ho ay, yan. Alam ko marami hong gusto mag-volunteer, no? Magsabi lang ho kayo sa mga youth staff po natin, kay Pastora Nika bilang camp directress ho natin, kung nais nyo ho, kung paano kayo makakatulong. No? Dahil maraming kapamaraanan para suportahan po yung gawain ho ng mga kabataan. Okay po ba? No, yung youth camp na to. At the same time, we encourage you na kung meron ho kayong kamag-anak, kasama ho sa bahay na kabataan, na nais nyo hong ma-encounter nila ang Lord sa mas malalim ho na kapamaraanan, no, encourage nyo yung sumama ng camp. No? Dahil gaya ho ng mga testimony naririnig po natin dito, talagang ginagamit ho ng Diyos na instrumento ang gawain ho ng youth camp. Na susundan ho ba? No? Hello, nandyan ho ba kayo? At alam niyo ho, ako hindi ho maitatanggi, no, 1989, no, more than, so to be exact, 36 years ago. No, ganun na ho ko katanda. 1989 nung sinama ho ko ng nanay ko at mga kapatid ko sa youth camp. No, dahil lang sabi lang ho nila, no, masaya doon. Masaya doon. Maglalaro kayo, no? Nung time na yun, mahilig po ako mag-basketball pa at the time. No, maglalaro kayo ng basketball, marami kayo, may swimming doon. So, yun po yung naging reason ko bakit ako sumama ng camp. No? Pero hindi ko alam, no, masaya talaga at ginamit ho ng Diyos na instrumento yung youth camp sa buhay ko, sa marami ho dito mga leader ho natin ngayon. Malay nyo ho, no, yung kabataan na isasama nyo ay magiging future leader po ng simbahan natin. Magiging possible future pastor, future na mga elders ho ng church, or ministry or workers po ng church. Hindi ho malayo, hindi ho imposible. Tama ho ba? Hello, kaya sabi mo sa katabi mo, sumama ka na at mag-invite ka ng kabataan. Ayan, okay. No, po, supportahan ho natin po yung youth camp na ito. Pag-pray ho natin po mabuti dahil alam po natin gagamitin ho ng Lord to. Okay po ba? So lalo na yung ages 13 and above. 13 and above na. As long na single ka pa, mas maganda, no, na samantalahin mo ito na makasama ka ng youth camp. No? Dahil kapag may pamilya ka na, may asawa ka na, lalo kung may anak ka na, hindi na uubra. Mahirap, hindi naman pwedeng magtatatakbo ka doon kasama mo yung baby mo. No? So, kaya ho, lalo na yung mga single ho dyan ay 13 years old and above, we would like to encourage you, huwag niyong palampasin ho itong time na to. Okay ho ba? Nasusundan ho ba? At the same time, announcement po, may classes po mamaya after the service, may class 201 at may class 401 ho tayo. Maging yung mga trainers, hindi lang ho yung mga trainee, pati yung mga trainers, please, magstay ho kayo at tulungan nyo ho ako. Tulungan nyo po kami sa pag-aaral ho ng pagpapatotoo. Okay po? Yan, okay. Sige ho, tayo ho ay dadako ho sa ating pag-aaral ng salita ho ng Lord sa umaga pong ito. At ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan ko hong pananatili. Yan. Pananatili sa kalooban ng Diyos. Sabihin nga natin, pananatili. Mas malakas sigaw natin, pananatili. Sigaw naman ho natin, kalooban ng Diyos.
Ayan, tayong lahat ay yumukot manalangin. Humingi po na tayo ng tulong sa Panginoon sa umaga pong ito. Lord, salamat po sa inyo pong biyaya, sa inyong kahabagan at pagmamahal. Na Lord, patuloy po naming nararanasan sa araw-araw, Lord. Salamat po, kayo ang nagdala sa amin dito, Panginoon. At Lord, we continually, Lord, recognize your presence, Lord, in this place. At lalo na po ang aming pag-aaral ng iyong salita, hinihiling po namin ang pagsama ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang tumulong sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po na, Lord, ako pong tagapagsalita ngayon, Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang higit pong makita, kayo ang higit pong marinig namin sa umaga pong ito, Panginoon. At Lord, binibigyan po namin kayo ng kalayaan, Panginoon. Gumalaw kayo sa aming buhay, mangusap po kayo, ipakita niyo pong inyong kalooban sa bawat isang nandito ngayon, maging sa mga nakakapanood ng panambahan pong ito, Lord. Father, we commit this place unto you, God. And Father, we rebuke ang lahat ng gawa ng kaaway, ang lahat ng mga distraction, mga kasinungalingan, mga tukso, mga panggugulo ng kaaway, lahat ng hadlang ng kaaway, amin po itong tinataboy at winawasak. And Father, we declare, O God, the victory, the favor, the power coming from you, Lord. Father, be with us, Lord God. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral na ito. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Let's open our Bibles in the book of Jonah chapter 1 verses 1 to 3. 1 to 6. Tama ba? Mark, ayan. Jonah chapter 1 verses 1 to 6. Basahin ho natin na sabay-sabay at malakas para kay Lord po ito. Okay ho? Ready ho? 1, 2, 3, go! Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa magitan ni Honas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinesya ni Honas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Honas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Ayan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa at pag-aaral ho natin ng kanyang mga salita. Alam niyo, ulitin ko, yung pamagat ng ating pong pag-aaral ngayon ay pananatili sa kalooban ng Diyos. Sabi nga natin muli, kalooban po ng Diyos. Mas malakas, para kay Lord po yan, di ho para sa akin yan. Sabihin natin, kalooban ng Diyos. Amen. Praise God. Alam niyo ho, kung meron ho tayong isang dapat tong binabantayan sa ating pong sarili, sa ating pong pamilya, sa buhay po natin, wala hong iba kundi ho yung kalooban ho ng Diyos. Ulitin ko, kung meron ho tayong higit na binabantayan, ipinapanalangin araw-araw, Lord, dalin mo ako sa sentro ng kalooban mo. Alam niyo ho kung bakit? Kasi kapag ikaw ho ay nasa sentro ho ng kalooban ng Diyos, makakaasa ka ho ng pagsama ng presensya at kapangyarihan ho ng Diyos. Na wala na hong ibang sasara pa, kundi makita mo ang buhay mo, ang pamilya mo, mga anak mo, na nandun kayo sa pinagagawa ng Diyos sa buhay niya. Na makakaasa ka, nasasamahan ka ni Lord. No, pero kapag wala ka sa kalooban ng Diyos, don't expect na ang pagpapala, ang kapayapaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan mo. Never, never. Hindi ho pwede yun. Hindi ho pwedeng mag-contradict. No, alam nyo, wala na ulitin ko, wala nang ibang sasara pa sa buhay na natin nandito sa mundo, kundi nandun tayo palagi sa pinakasentro ng kalooban ng Diyos.
Pero sa totoo lang, alam nyo, hindi ho madaling manatili sa kalooban ho ng Lord. No, it's a struggle. Hindi ho madali. No? Hindi ho madali na manatili sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi sa totoo lang, mas masarap ho na lumayo sa kalooban ng Diyos. Marami hong humahatak sa atin palayo sa kalooban ni Lord. No, nandyan na ho ang mundo. Naintindihan nyo ba? Pagka tumingin ka sa mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, parang iniisip mo, parang ang saya-saya nila. Bakit parang ang lungkot ko? Parang ang hirap maging anak ng Diyos. Parang ang hirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Hello? Naintindihan mo ba? Nandyan ang mundo, nandyan po yung kaaway natin, si Satanas at ang kanyang mga kampo na demonyo, na patuloy yung nagpapadala ng mga tukso. Patuloy yung gumagamit ng maraming kaparaanan para ilayo ho tayo sa kalooban ng Diyos. And thirdly, mga kapatid, na humahad lang sa pananatili sa kalooban ng Diyos, una na yung sarili na ho natin talaga. Bakit ho? Talagang hindi natin maitatanggi, mas gusto ho ng katawan natin na suwayin ng kalooban ni Lord. Hello? Kaya tama ho si Apostol Pablo eh. Sabi ni Apostol Pablo, diba? Gusto ko sa Book of Romans, gusto kong bumait pero hindi ko magawa eh. Si Apostol Pablo na ho yun ha. Na ginamit na ho ng Lord ng pagsusulat ng 3/4 ng New Testament. Pero siya mismo nakakaramdam siya ng hirap, ng struggle. No? Sabi niya, gusto ko talagang bumait pero hindi ko kayang bumait. Mag-isa. Nakukuho, mayroon ho talagang struggle sa pananatili ho sa kalooban ng Diyos. At alam nyo, allow us na pag-aralan ho natin po yung buhay ni Jonas o ni Jonah. No, ay, salamat to, Brother Joey. Ayan. No, na isang magandang halimbawa, alam nyo, siguro sa matagal na ho nagbabasa ng Bible ho dito, kung papipiliin ka ng mga Bible characters, one of the Bible characters siguro na mapipili mo, siguro sa Old Testament, nandyan si Abraham, tama ho ba? Si Daniel, si Nehemiah, si Joseph, tama ho ba? Parang yan yung gusto natin pong basahin at gusto nating maging katulad nila. No, maging ako yun rin ho yung gusto kong mga Bible characters. Pero sa totoo lang, from time to time, mas nakaka-relate ako sa mga Bible characters na katulad ho ni Jonas. Ni Jonas. No, gusto kong maging katulad ng mga mahuhusay na Bible characters. Pero to be honest, mas nakaka-relate ako sa kanya. Kasi mas nalalapit yung buhay ko sa kanya. No, bakit? Kasi nandun ho yung struggle. Nandun ho yung hirap ng pananatili sa pagsunod sa kalooban ho ng Diyos. Hindi ho talaga madali. Naintindihan ho ba? Pero marami ho tayong matututunan ho kay Jonas. Naintindihan? Kapag nababanggit ho yung pangalang Jonah sa Bible, no? Ano inaalala natin? Dambuhalang isda. Ayan, yung malaking isda. No? Tama mo ba? Tama mo kapag ganyan, kasi bata pa tayo sa Sunday school, yan na yung natuturo. No? Pagka nabanggit yung Jonah, Prophet Jonah, may malaking isda na kumain sa kanya. Pero alam niyo ho ba, mga kapatid, sa totoo lang, ang Book of Jonah, it's not about the big fish, yung malaking isda, hindi ho. Bakit? Kasi kapag binasa mo yung 4 chapters ng Jonah, sa totoo lang, 3 talata lang ho sa buong chapter, buong libro ho ng Jonah, nabanggit ho yung malaking isda. Naintindihan ho ba? 3 verses lang. Pero ho, 80% ng Book of Jonah, nandun ho yung pangalan ho ng Diyos. No? 80%, no? To be exact, sabi ho dito, nung binilang ko ho ito, no? ang Book of Jonah ay meron hong 48 verses in total. Pero ho, 38 po sa verses ng 48 na yon, nababanggit ho yung pangalan ho ng Diyos. Naintindihan ho ba? Nababanggit ho yung pangalan ng Lord, ng God, ng Yahweh. Nababanggit. So talagang alam mo yung kailangan ho nating medyo mapaalalahanan. The book of Jonah is not about the big fish. It's about the big God na meron ho tayo. Amen ho ba? No, meron ho tayong malaking Diyos, no, na sinasamba, pinaglilingkuran at pinananampalatayanan. At alam nyo, the book of Jonah, sa totoo lang, marami hong mga atheists ayaw hong maniwala sa Diyos. Sa totoo lang, ito ho ang isa ho sa kanila hong sinasabi na napaka-imposible, hindi pwedeng totoo ang Biblia. Lalo na ho yung pagdating daw ho sa buhay ho ni Jonas. Bakit? Kasi sabi nila, napaka-imposible na ang isang tao, unang-una na, sabi nila, imposible na may malaking isda na lalamon sa isang tao. Naintindihan mo ba?
Hindi nila matanggap yan. At the same time, sabihin nila, paano ho mabubuhay ang isang tao no, ng 3 araw at 3 gabi siya sa loob ng isang malaking isda at mananatiling buhay? No, yun yung ginigiit nila. Hindi totoo. Kaya ang Biblia hindi totoo. Ang Book of Jonah hindi yan totoo. Pero alam nyo, si Jesus, mga kapatid, huwag nyo hong kakalimutan ho ito. Ang Panginoong Jesus ho mismo, siya ho ay nagpatunay at kumilala sa buhay po ni Jonas. Ni Jonas. No, makikita nyo ho yan. Sa totoo lang, kinumpara niya pa yung kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay sa naging buhay po ni Jonas. Nasusundan ho ba? So kinilala niya at pinatunayan ng Panginoong Jesus mismo na totoo si Jonah, hindi ho siya imposible. No, hindi ho siya katang-isip lang. No, ang Book of Jonah ay totoong pangyayari. Nasusundan ho ba? At alam niyo, isa pa hong na-observe ko po, pakinggan niyo itong mabuti, isa pa hong observation ko. Sa totoo lang, ang Book of Jonah may 48 verses nga siya. Naintindihan ho ba? No? 4 chapters lang ho ito. Kaya yung basahin ng siguro mga 10 to 15 minutes, mababasa mo na ho yung buong libro ho ng Book of Jonah. Nasusundan ho ba? At alam nyo, pero habang nagbabasa ho ako doon, sa totoo lang, sabi ko, sa totoo lang pwedeng ang Book of Jonah, isang chapter lang. Hello? Nandyan pa ho ba kayo? Kung ako magsusulat ng Book of Jonah, sa totoo lang, supposed to be dapat isang chapter lang ang Book of Jonah. Bakit? Kasi pwedeng dapat ang pangyayari, na, ang mababasa ho natin dito, nagsalita ang Diyos kay Jonas at inutusan siyang pumunta sa Nineveh. At supposed to be, pwedeng ang kasunod dapat nun, si Jonas ay malugod na sumunod kay Lord at nangaral sa Nineveh. At after niyang mangaral, nagsisi ang mga tao doon at nagbalik loob sa Diyos. At sila ay pinagpala ni Lord. Napakasimple. Sa totoo lang, pwedeng napakasimple lang ho ng Book of Jonah. Pwedeng isang chapter lang. Pero alam nyo ho, dahil ho sa kanya hong pagsuway sa kalooban ho ng Diyos, nadagdagan ng additional 3 chapters yung Book of Jonah. Naintindihan ho ba? Alam nyo, kaya ho nakaka-relate ho ako eh. Bakit? Kasi marami ho sa atin bilang mga anak ng Diyos, sa totoo lang, minsan napakasimple lang ng buhay. Pero nadadagdagan ng extra chapters ang buhay natin, ng extra drama ang buhay natin, ng extra aksyon at mga kwento ang buhay natin. Bakit ho? Kasi sa atin yung pagsuway sa kalooban ng Diyos. Dahil ho sa ating hindi ho pananatili ho sa kalooban ng Diyos. Supposed to be 1 chapter lang yung story ng buhay mo. Simple lang, simplified lang. Pero the more we disobey God, the more na lumalayo tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos, ay nadadagdagan ng extrang chapter, extrang kwento ho yung buhay ho natin. Nag-agree ho ba kayo, mga kapatid? Ako lang ba yung may ganyan? Ako lang ba yung nakakaranas ng ganyan? Almost lahat tayo, sa totoo lang. Nasusundan ho ba? Let's go back in the Book of Jonah chapter 1. Medyo atin nung pag-aralan yung mga talata hong ito. Chapter 1 verse 1. Sabi ho dyan, balikan ho natin. No, chapter 1 verse 1. Ayan. So samahan niyo ako sa pagbabasa muli ng malakas. 1, 2, 3, go! Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh. Ayan. Next verse, verse 2. Ayan. Basahin na rin muna natin verse 2. 1, 2, 3, go! Pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Ayan. Alam nyo, minsan ho kasi ang problema ho nating mga nagbabasa ho ng Bible, minsan hindi ho natin lubos na alam ho yung konteksto. Kaya from time to time, ang mga pastor ay nagbabanggit na sasabihin, ito yung context kasi niyan. Ito yung totoong pangyari niyan. Ito yung kalalagayan niyan during the time ng sinulat yan. Ang tawag ho nun is context. Napakahalaga ho ng context. Kasi hindi natin maiintindihan ng simpleng pagbabasa po ito. Kaya sometimes ang mga pastor gumagamit ho yan ng mga commentaries, mga sulat ho ng mga Bible scholars na nagdalubhasang nag-aral ho ng mga salita ho ng Lord. No, even ako, hindi ako ganun kahusay. Kaya from time to time, ako ay nagko-consult sa ibang mga Bible commentaries. Alam mo, sabi ho dyan, so kasi para pag binasa natin dyan, ang simple lang naman ng utos ni Lord kay Jonah, bakit hindi pa siya sumunod? Tama ho ba? Dapat isang chapter lang yung Book of Jonah, di dapat ang bilis ko nababasa ng Old Testament.
Naintindihan mo ba? Nadagdagan patuloy ng additional 3 chapters. Bakit? Kasi sabi niyan, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod. Sa hindi ho nakakaalam, alam niyo, sabihin nga ho natin Ninive. Mas malakas sigaw natin, Ninive. Ayan. Alam niyo, ang lungsod ho ng Ninive ay, ito ho yung during the time ho ng Assyrian Empire ho ito. No, sa nag-aaral ho ng world history, no, makikita ho natin po ito eh. No, hindi lang ho sa Biblia makikita to. Even sa world history, nagpapatunay po ang history ho nito. So ang Ninive po ay under ho yan. No? Ito ho'y lungsod ng Assyrian Empire. No? At ang Assyrian Empire, ito ho yung unang-una hong imperyo na bumihag, nagpahirap at pumatay sa marami hong mga Israelita. So in short, si Jonah po ay inuutusan ng Diyos na si Yahweh na puntahan yung mga kalaban nila at magpahayag ng mabuting balita at kaligtasan ng Diyos. No? Para ho bang tayo ho dito na sasabihan ka ng Lord, anak, puntahan mo yung masungit na kapitbahay niyo. At sabihin mo sa kanya na mahal ka ni Lord. No? O kaya parang ikaw siguro posible yung sasabihin ng Diyos na anak, no, lapitan mo yung kaklase mong to na chinichismis ka, na nagbabackstab sa'yo, at bigyan mo, sharean mo ng baon mo. Di ba? Ano magiging reaction natin? Tama ho ba? Siguro kung ako yan, Lord, ikaw ba yan? Baka ibang tinig naririnig ko ngayon, ah. Tama ho ba? Hello, nandiyan ho ba kayo? No, pwede mong sabihin siguro, Lord, wag na lang sa kanya, doon na lang sa kasing bait ko. Ikaw naman, Lord, parang hindi mo kilala tong taong to, sinisiraan ako niyan, chinichismis ako niyan palagi eh. Tapos bibigyan ko pa ng baon ko, sisharan ko pa. Etong kapitbahay ko na to, kapag hindi ako nakatingin sa akin eh, no, winawalis yung kalat nila papunta sa amin, imbes na dakutin, tapos, no, sasabihin ko pa na mahal sila ng Lord. Wag na lang. Parang, alam niyo, mababaw pa hong reason yon. Bakit? Kasi si Jonah, sa ulitin ko, inuutusan siya ni Yahweh na pumunta sa Ninive. Ito ho yung nagpapahirap po sa kanila. Kaaway ho nila ng mortalo ito. Maraming kamag-anak ho ni Jonah pinatay ng mga taga-Ninive. No, ganun ho kahirap. Kaya ho, mas nakaka-relate tayo madalas na posible ho makaka-encounter tayo. Mga kapatid, listen carefully. Pakinggan nyo itong mabuti. Alam nyo, madali hong maging anak ng Diyos, sa totoo lang. Madaling tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Pero bilang Panginoon, ibang usapan na ho. Nasusundan ho ba? No? Madaling umattend ng church, madaling pumalakpak, madaling magtaas ng kamay, madaling makibasa. Pero don't expect, mga kapatid. No, kapag ikaw ay seryosong susunod na Diyos, talagang meron nung struggle. Naintindihan mo ba? Meron nung pagsubok. Bakit? Kaya ho, ang Panginoong Hesus mismo, palagi siya nagpapaalala nung nabuhay siya sa mundo na habang nagtuturo siya. Ang sabi niya, ang lahat ng gustong sumunod sa akin, anong sabi ni Lord? No, pasanin niyo yung inyong krus araw-araw. At sumunod kayo sa akin. Hindi ho biro hong seryosong sumunod kay Lord. Makaka-encounter talaga tayo ng mga utos ng Diyos na labag ho sa kalooban ho natin. Naintindihan mo ba? Bakit? Ang dami example sa Bible. No? Anong sabi ng Bible? Mahalin mo yung kaaway mo. Ang daling mahalin ng mga mababait na tao. Pero yung umaaway sa iyo, mamahalin mo, napakahirap po niyan. Ang daling sabihin, ang daling pag-aralan. Pero kapag nandun ka na, mga kapatid, ewan ko lang. Ako kahit ang tagal ko na humana ng palataya, sabi ko nga 1989 pa ako nakakilala ng lubos kay Lord. So that was 36 years ago. Pero hanggang ngayon, di ko masabing, napakadali pa rin ho niyan sa akin. Nag-i-struggle pa rin ho ako dyan. Kaya nga sabi ko, mas nakaka-relate ako kay Jonah. Naintindihan, no? Hello? Ano ba yung mga utos ng Bible, no? Patawarin mo yung mga taong, gumawa ng chismis sa'yo, mahalin mo sila, ipag-pray mo sila. Pag-pray mo itong mga taong to. Naintindihan mo ba? No, ang dali yung magsabi ho ng pagpapatawad, sa totoo lang eh. Dali ho eh. Nasusundan po. Pero ang hirap pong gawin. Ang hirap pong gawin. Sa totoo lang ho, ang hirap pong gawin. Minsan, naririnig mo pa lang yung pangalan ng nanakit sa'yo, di ba?
tumataas na BP mo eh, na high blood ka na eh. Mga kilay mo nagtataasan na, di ba? Pangalan pa lang yan. Tama ho ba? Pero mga kapatid, yan po yung mga bagay na inuutos ho ng Lord. Mahirap man. Makaka-encounter talaga tayo. Makaka-encounter ho tayo. Parang katulad ho dito. So sabi niya, pumunta ka sa Ninive sa isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. So hindi lang nila kaaway ito. Ang sabi ng Bible mismo, matindi ang kasalanan nito, ubod ng sama ang mga taong ito. Ubod ho ng sama ang mga taong ito. Kaya hindi ho nakakapagtaka na si Jonah ho ay ayong sumunod kay Lord. Nag-i-struggle siyang sumunod kay Lord. Malamang baka kahit tayo, no, mahihirapan rin ho tayo. No? The next verse, punta ho tayo sa next verse. So sabi ho in verse 3, basahin ho natin ng malakas ho yung verse 3. No? Okay? 1, 2, 3, go. Yan, sige, basahin natin. 1, 2, 3, go. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Ulitin natin, pwede niyo samahan niyo po kami. Mas malakas, pwede mag-ina dyan sa likod. Gusto kong marinig ho yung tinig ho niyan. Sabay-sabay ho. 1, 2, 3, go! Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Yan, napakaganda ho ng mga talatahong ito. Alam niyo ho, no, mapapansin ho natin, kapag binasa mo yung 4 chapters ho ng Jonah, alam niyo, mamamangha ho kayo. Bakit? Kasi lahat ho ng bagay, tao ho doon, masunurin kay Lord. No? Sabi ho ng Bible, umutos ang Diyos ng malakas na bagyo, sumunod kahit bagyo. No? Sabi mo ng Bible, very specific, inutusan ng Lord yung malaking isda na lamunin si Jonah. Sumunod daw yung malaking isda. Hello? Pati yung uod, sumunod sa Diyos. Nang maging yung mga taga-Ninive, sumunod sila kay Lord. Pero alam niyo, kung meron nung hindi masunurin kay Lord si Jonah, yung propeta, yung lingkod doon ng Diyos mismo. Naintindihan mo ba? Hello, nandyan ho ba kayo? No? Kaya sabi mo dyan, sa verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Alam niyo, isa hong kabutihan ho ng Diyos sa atin na minsan hindi ho natin maintindihan, binigyan ho tayo ng Lord ng freedom of choice na tinatawag. No, sa Tagalog ho, yung kalayaan ho ng pagpili. Bakit? Kasi hindi ho tayong ginawang robot ho ng Diyos. Tingin mo katabi mo, mukha bang robot? Di ba? Hindi yan mukhang robot eh. Bakit? Kasi binigyan ng Diyos ng kalayaan yan ng pagpili. Tama ho yung kanta ho natin kanina. Binigyan ho tayo ng lahat ng kalayaan. No? Binibigyan ka na, hindi sinasabi ng Lord sa iyo na, anak, ito lang isusuot mo ha. Walang ganun eh. Malaya tayong pumili kung anong isusuot mo ngayon. Tama ho ba? Malaya kang pumili kung ano yung kakainin mo. Malaya kang pumili kung sino yung liligawan mo, sino sasagutin mo. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Sa totoo lang, sa napakaraming bagay. Nasusundan po. Pero papakaingat ho tayo. Itong kalayaan ho na to ay wag ho natin naabusuhin. Kasi once na nagkamali ho tayo sa pagdidesisyon, mapapahamak ho tayo. Magsasuffer ho tayo. Nandiyan ho ba kayo? Nandiyan ho ba? Sabi ho dito, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Pwede ba sabihin sa katabi mo, hindi mo matatakasan si Lord? Sige, sabihin mo na malakas, sabihin mo sa kanya, huwag ka nang tumakbo. Amen ho ba? Hello? Alam niyo, sa tagal ko na mananampalataya, ito talaga napatunayan ko, yung totoong anak ng Diyos, talagang hindi yung makakatakas kay Lord eh. Tama si Haring David eh. Sabi niya sa awit sa Book of Psalm, saan pa ako pupunta, Lord, na wala ka? Pumunta ko sa langit, tiyak nandun ka. Kahit sa ilalim ng lupa, nandun ka pa rin. Na walang lugar sa mundo na matatakasan ho natin ng Diyos. Hello? Pero si Jonas, sinubukan niya hong takasan si Lord. Akala niya matatakasan niya si Lord. Bakit? So sabi ho dito, nagtungo siya sa Joppa. So si Jonas, saan siya pinapupunta ni Lord? No? Siya ho ay
Pinuutosang pumunta sa Ninive. Alam niyo, ang layo ho ng lugar ni Jonah papunta ho ng Ninive, mga 800 kilometers lang. No, ganun lang ho kalapit. Pero yung pinuntahan ni Jonas, pumunta siya ng Joppa, na sumakay siya ng barko patungo hong Tarsis. Ang layo ho ng Tarsis ay more than 5,000 to 6,000 kilometers. So para ho bang sa lugar ho natin ngayon, halimbawa nasa Maynila ka, sabi ni Lord, punta ka ng Taiwan. Pero ayaw pumunta ng Taiwan ni Jonas, pumunta siya na Australia pababa. No, yung directly opposite, di ba? Manila, ang north niyan ay Taiwan. Pero ang south ho niyan ay Australia. At marami pang bansa. So sabi ni Lord, punta ka dito. Pero sinuway niya ang Lord. Yung directly opposite yung ginawa niya. At talagang medyo may katigasan nun ng ulo si Jonah. Sa Bible, Yan, si Jonah sa Bible. No? So sabi mo dyan, no, sa halip na sumunod, pinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. No, sabihin nga natin, nakatagpo ng barko. Mas malakas sigaw natin, nakatagpo ng barko. Alam niyo ho, hindi ho lahat ng barkong makikita ho natin ay makakatulong ho sa atin. Alam niyo ho, pakinggan niyo itong mabuti. Hindi ho lahat ng barko ay sasakyan dapat natin. Figure of speech, paghahalin tulad ho ito. Bakit? Hindi pwedeng sabihin mo, oy, praise God, may barko. Mukhang sinasamahan talaga ako ni Lord. Mukhang talagang gusto niyang lumayo ako sa kalooban niya. Intindihan mo ba? No, bakit? Kasi maraming barko, maraming tao, maraming lugar, maraming pangyayari, maraming trabaho. Ang hindi mo dapat sinusunggaban basta-basta. Bakit? Posible ang maglayo sa'yo sa kalooban ng Diyos. Naintindihan mo ba? Hello, nandyan pa ho ba kayo? No, hindi ang barko kailangan nating sakyan. Kasi baka ito yung tuloy-tuloy na maglalayo sa'yo sa pinagagawa ni Lord sa buhay mo. Kan pumalik. Naintindihan mo ba? Kaya alam niyo, may mga kapatiran ho tayo dito na naghumingi ng counseling sa amin, sa mga leaders ng church. No, hindi porke malaking sweldo, sunggap agad. Hindi ho. Naintindihan mo ba? Kung talagang wala ka ng pahinga, bawal ang day off, no, hindi ka na makaka-attend ng church, hindi ka na makakapaglingkuran, expect mo malalayo ka sa Lord niyan. Hindi naman sa hinuhusgahan natin yung ibang Pero kung may opportunity, mas mainam kaya ako, hanga ako. Kaya po palagi ho nating re-remind ho yung mga kabataan dito, kung nag-aaral ka, mag-aral kang mabuti. Hello? No, bakit? Para kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makakapamili ka ng maayos at magandang trabaho na hindi mako-compromise yung faith mo. Magpakahusay ka, mag-aral kang mabuti. Naintindihan mo ba? Kaya ako, hanga ko sila, young adult natin dito. As much as possible, marami dito gusto nila, pagdating na Sabado at Linggo, walang pasok. Day off. Bakit? Para makakapag-ministry, makaka-attend ng church. Naintindihan mo ba? Pero kapag ka nagtatamad-tamad ka ng pag-aaral, ayun, wala, no choice ka. Kahit walang day off, tuloy-tuloy trabaho, walang linggo-linggo. Go. Naintindihan mo ba? Lalo na yung mga kabataan nung nandito, mag-aral kayong mabuti. Nasusundan po, hindi lahat ng trabaho, hindi lahat ng pogi, no? No, may dimple lang, di ba? Tama mo ba? Buti na lang daw, wala daw siyang dimple si Brother Joey. Tama mo ba? No, hindi lahat ng mapupungay ang mata, kinindatan ka lang. No? Sama ka na agad. No? Hindi ho lahat ng barko blessing. Hello? Itindihan mo ba? No, hindi lahat ng barko blessing. Titingnan mo muna yung barko na yan. Maglalapit ba yan sa iyo kay Lord o ilalayo ka niya kay Lord? Kapag ilalayo ka niya kay Lord, wag na wag kang sasakay dyan. Wag na wag kang sasama dyan. Mas mahirapan kang bumalik kay Lord. Hirapan kang bumalik kay Lord. Wag mong ipagpapalit yung panawagan, yung pagkatawag ng Diyos sa'yo sa mga barkong nag-aanyaya sa'yo.
Naintindihan ho ba? Kaya ho, alam nyo, very clear ho dyan, no? Sabi ho, no, na si Jonas ay pinasya niyang takasan si Yahweh. No? Then, punta ho tayo sa verse 4. No? Punta ho tayo sa verse 4. Sabi pa rin ho dyan, basahin ho natin yung malakas verse 4. Yan. 1, 2, 3, go. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Yan. No? Alam niyo ho, no, sa totoo lang, supposed to be, no, sana no, si Jonas, sa Bible, nakita niya na nung pagsakay niya ng barko, di ba? Nakita niya na talagang parang ang daming problema, ang daming pagsubok, may malakas na bagyo, parang talagang inahadlangan siya ng Diyos. Sa totoo lang, hindi na dapat humantong pa na siya ho ay ihagi sa dagat at lamunin ng malaking isda. Tama mo ba? Kung sa time pa lang ng bagyo, lumuhod na siya sa Diyos, nanalangin na siya, nagpakumbaba na siya, at nagsisi na siya ng kanyang mga pagsuway kay Lord, hindi na siya kailangan pang ihagi sa barko sa ilalim ng dagat eh. Tama mo ba? Hindi niya na kailangan pong manatili ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng isda. Alam niyo, marami hong pagkakataon ang Lord, kung papansinin lang natin, kapag sumusuway ka sa kalooban ng Diyos, nagpapadala na siya agad ng bagyo. No, minsan may mga bagyo nang pinapadala si Lord. No, bakit? Kasi meron na siyang gustong sabihin na, anak, balik ka sa kalooban ko. Anak, sundin mo ako. Higit na mabuti yung pinagagawa ko sa iyo. Huwag mong nang subukang tumakas pa sa akin. Huwag mo nang subukan pang lumayo. Mapapahama ka. Mapapahama ka. Ay, di niya no ba? Kaya sabi niya, no, ngunit sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. No? Hindi lang ho isda ang pinadadala ni Lord. Nagpapadala rin ho siya ng bagyo para kunin ho yung atensyon ho natin. Naintindihan ho ba? Kaya kapag meron hong bagyo ng buhay na dumarating sa atin, no, hindi palagi ang tanong mo, bakit Lord? Bakit Lord? Hello? No, kasi yan ho yung kadalasang normal na response ho natin. Tapos ang tanong natin kay Lord, Lord, bakit ako? Sa totoo lang, bakit hindi ikaw? Tama ho ba? Dapat ang pinakamainam hong tanong, ano, hindi bakit. No? Ano yung gusto mong sabihin, Lord? Ano yung gusto mong ituro sa akin? Ano yung gusto mong matutunan ko? Yun yung tama hong response kapag may bagyo hong dumarating ho sa buhay ho natin. Hindi ho palaging bakit. Bakit ako? Naintindihan ho ba? Kasi hindi mo alam, baka pinapadala ni Lord yan. Yung mga bagyo ng buhay na yan. Bakit? Kasi baka hindi mo napapansin, meron kang mga pagsuway sa kalooban ho ng Diyos. Meron kang mga pagtalikod sa mga pinagagawa ni Lord sa'yo. Meron kang mga paglayong hakbang na ginagawa. Katulad ho ni Jonas. Naintindihan po? No, kaya ho, sabi pa ho dyan, no, ngunit ang sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. No? Verse 5, basahin natin ng malakas verse 5. 1, 2, 3, go. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Yan. Alam nyo, no, yung mga kasama niya sa barko, hindi naman yung mga Kristiyano, hindi naman po mga anak ng Diyos eh. Kaya sabi diyan, may kanya-kanya silang Diyos na sinasamba. No, hindi ho nila kilala si Yahweh. Naintindihan ho ba? At alam niyo, sa totoo lang, maging mga tripulante ho napahamak dahil ho kay Jonas eh. Hello? Andyan pa ho ba kayo? Ho, alam niyo ho, sana ho mag-pray tayo ng discernment na Lord, sana maging prayer natin, Lord, maging blessing ako sana, san mo man ako dinadala. Bakit? Kasi kapag kami, listen carefully, pakinggan nyo itong mabuti, makinig tayo. Kapag kami taong sumusuway o lumalayo sa kalooban ng Diyos, alam nyo, minsan madadamay yung mga taong nakapaligid sa Kanya. Hello, nandyan pa ho ba kayo? No? Pakinggan nyo itong mabuti. Totoo ito. Hindi ako nagsisinungaling dito. Makikita nyo ito from time to time sa Bible. Ang taong sumusuway sa kalooban ng Diyos, yung mga taong sa paligid niya nadadamay sa mga consequences. Kaya tama ho yung kasabihang, no sin is personal.
Hindi mo pwedeng sabihin, decision ko naman to, ako lang to. Ako na lang magsasuffer dito. Hindi pwede. Tama ho ba? No, ang dami ng example. Isang anak, kabataan na ayaw sumunod sa magulang, di ba? Kapag ka na-disgrasya, kapag ka nagkasakit, sino na mong problema? Buong pamilya rin naman. Tama ho ba? Isang ama ng tahanan na may asawa na humanap pa ng iba. Di ba? Hindi niya pwedeng sabihin, ako lang naman to. Hindi. Damay. Hindi lang asawa niya, pati mga anak niya. Naghihirap. Nagsasuffer. No sin is personal before God. May mga bagay na madadamay yung mga tao kapag ka ikaw ay sumusuway at lumalayo sa kalooban ng Diyos. Intindihan ho ba? Kaya ho, alam nyo, maging maingat ho tayo. Maging maingat ho tayo. So, ang Biblia ay from time to time, mula Old Testament hanggang New Testament, no, nagbibigay ng paalala ho ang salita ng Diyos na pumili tayo ng may karunungan sa mga taong sinasamahan ho natin. Hello, bakit? Kasi pwedeng sila'y maglapit sa atin sa Diyos o maglayo sa atin sa Diyos. Kaya po yung Book of Proverbs, kapatid, nandyan ho ba? No, yung Book of Proverbs, no, chapter 12, verse 26, napakalinaw. Ay, sorry, English version, pakihanap mo rin nga, kapatid. So, sabi ho dyan, medyo mas maganda ho yung pagkakasali no sa, pareho, kapatid, yung dalawa, nakalimutan ko i-take note, yung Proverbs 12 and Proverbs 13, no, sa English sana. Kahit NIV. No? So sabi mo sa English version, so sabi mo ng Biblia, no, ang mga matatalinong tao ay pumipili ng kaibigan ng may pag-iingat. No? Andiyan na ho ba? Yan, basahin natin po yung Proverbs 12:26. NIV version ba yan, kapatid? Sorry, NIV, wag ESV. Yan. Sige po. So sabi yung sa Bible sa English, NIV version, choose friends wisely. No? So paulit-ulit, no? Choose friends wisely. Pumili daw ho tayo ng kaibigan ng may karunungan. Bakit? Kasi pagka napasama ka sa maling kaibigan, mapapahama ka talaga. Nakukuha ba? Pwede mo nang pagsamahin nyo. Yan, okay. Basahin mo natin ng malakas. Very clear pong Bible. Sa English version po. 1, 2, 3, go. The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Napakalinaw. Yung mga taong anak ng Diyos, yung mga taong may takot sa Diyos, marunong yan pumili ng kaibigan. Marunong yan pumili ng kaibigan. Ng mga taong sinasamahan. No? Pero sabi diyan, but the way of the wicked leads them astray. Bakit? Kasi yung daan ng mga sumusuway kay Lord ay patungo sa kapahamakan yan eh. Patungo sa kapahamakan yan. Nasusundan ho? Alam niyo ako, nung kabataan ako talagang grabe yun. Napasama ako ng fraternity, napasama ako ng mga maling barkada. Kaya doon ako natuto magbisyo. No? Natuto ko uminom ng alak, manigarilyo, gumamit ng mga pinagbabawal ng mga bagay. No? At nakakalungkot ng todo. Talagang nagulat na rin lang ako, nagising na lang ako. Sabi ko, Lord, ano ba? No, wala pa pala akong takot kay Lord. Hindi pa pala. Ano nangyayari sa buhay ko? No? Ano itong nangyayari sa buhay ko? Napipilitan ako magbenta ho ng marijuana during that time para kumita. Sabi ko, parang wala ng pag-asa. Bakit? Kasi nagsimula sa pagpili ko ng hindi magagandang kaibigan. No? Nagsimula ho yan. Pero salamat lang ho talaga sa Lord. Hindi niya ako hinayaan na manatili sa ganung buhay. Naintindihan ho ba? No? No, ang Diyos ay marami ho kapamaraanan para ibalik ho tayo sa Kanya. Para hindi ho tayo mapahamak. Kailangan lang makinig lang ho tayo. Sabi mo sa katabi mo, makinig lang tayo, kapatid. Sabi mo rin sa Kanya, pumili ka lang ng tamang kaibigan. Amen ho ba? No? No? No, napakalinaw ho yan. Next verse, Proverbs 13, English version read. Sabi ho dyan, NIV rin, diba din? Yan. Yan, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Totoo yan. Napakalinaw, kahit sa mga estudyante. No? Dahil malapit ng mag-youth camp. Diba pagka bumarkada ka sa matatalino, mapapansin mo matalino ka rin. Nahawa ka na katalinuhan nila. Tama mo ba? Bakit? Kasi mapipilitan ka rin mag-aral.
Naintindihan, no? Pero kapag sumama ka sa mga bulakbol, ayan, huwag ka na mag-expect na. Yeah. Kung di ka bagsak, pasang-awa. Bakit? Kasi mapipilitan ka mag-cutting classes, mapipilitan kang huwag gumawa ng homework. Tama mo ba? No? So sabi niya, no, walk with the wise and become wise. For a companion of fool suffers harm. Oh, ang dali yung tingnan. Kapag gumugulo buhay mo, baka magulo kasama mo. Kapag umaayos ang buhay mo, may takot kay Lord yung kasama mo. Naintindihan mo ba? Kaya muli sabihin sa katabi mo, huwag ka nalalayo, kapatid. Nandito lang kami. Lalapit ka namin kay Lord. Naintindihan mo? Nasusundan mo ba? No, last verse pa. Sa New Testament, no, sabi ko nga, ang dami hong talata sa Bible na nagbibigay ng paalala at pag-iingat sa tamang at matalinong pagpili ng kaibigan. No, sabi 1 Corinthians 15:33, napaka-familiar na verse po ito. No, basahin natin malakas. 1, 2, 3, go! Huwag kayong paloloko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Tingnan mo katabi mo, madali bang utuin? Ayun mo sa kanya, huwag kang paloloko. Huwag kang papauto. Amen ba? No? Hello, hindi ako nagsabi niyan ha. Huwag ko kayo masaktan sa akin ha. Hindi ako, sabi ni Lord yan, no? Basahin nyo kasi, magdala ko kayo ng Bible, no? Sabi ni Lord, huwag kayong paloloko. Bakit? Kasi maraming manloloko ngayon. Tama mo ba? Ang daming manloloko ngayon. Amen daw. Marami yung manloloko ngayon, mga kapatid. Padami ho ng padami. At pagaling sila ng pagaling. No, bakit kasi ang daming nagpapauto. Ang daming scam ngayon, di ba? Ang daming scammer, di ba? Sa Facebook lang, di ba? Online, di ba? Ang dami ho eh. No, naging high-tech na rin ang mga manloloko ngayon. Kaya ang Bible paulit-ulit nagpapaalala, huwag kayong paloloko. Naintindihan mo ba? At anong sabi mo dyan? Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. No? Ano yung sabi mo sa English ho dyan? No? No, bad company corrupts good character. Corrupts good moral. No? Do not be deceived. No? Kapag ka masama yung sinasabihan mo, kahit na lumaki ka pa ng church, kapatid, listen carefully, ang dami ko na nakita to. Lumaking Sunday school, lumaki ng church, pero nagkamali sa mga kaibigang sinasamahan, no, nakokorrupt yung good character, yung good moral, nadudumihan, nadudungisan ho yung kabanalan ho ng Diyos. No? And sabi, do not be misled. Bad company corrupts good character. No? Kapag yung ugali mo, nagiging palasagot ka na, nagiging magagalitin ka na, no? Natututo ka ng magsinungaling, no? Natututo ka ng sumuway sa magulang, mandaya, no? Maging tamad, no? Nakokorrupt yung good character sa'yo. Hindi ikaw yan, kapatid. Hindi mo kailangan manatili dyan. May mga bagay ho talaga, listen carefully, may mga bagay ho talagang kailangan mong umiwas at lumayo at putuling mga hindi tama at hindi nakakatulong na relasyon. Di ko kayo gustong saktan. Hindi ho lahat ng kaibigan makakatulong. Humanap kang mga totoong kaibigan na magdadala sa iyo papalapit kay Lord. Naintindihan mo ba? Hindi yung maglalayo sa iyo sa Diyos. Huwag kang papauto. Huwag kang papaloko. No? Sabi ho ni Lord yan. No? Kung meron sana kayong baunin ho ngayon, na salita ni Lord mismo, hindi ko salita, huwag kayong paloloko. Amen. Huwag kayong papauto. Naintindihan mo ba? No? So, alam niyo ho, no? Sabi ho, going back dun ho sa verse 6, sabi ho, verse 6. Last na ho ito, verse 6. Sabi ho dyan, basahin ho natin ng malakas, no, itong mga talata hong ito. 1, 2, 3, go. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog?
bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Alam niyo, isa itong nakakalungkot ho na pangyayari sa buhay ni Jonas. Bakit? Kasi kinakailangan pa ho ng mga hindi mananampalataya ang magsabi sa kanya na gumising ka, bumangon ka, manalangin ka. Naintindihan mo ba? Na alam nyo, kapag may mga hindi mananampalataya na sila pa yung nagtutuwid sa'yo, nagpapaalala sa'yo, mga kapatid, ang layo na ng pagsuway mo sa Diyos. Sobra na hong nakakalungkot. Ang layo na ng paglayo mo kay Lord. Bakit ko alam? Kasi naranasan ko yan eh. Naranasan ko yan. Alam nyo, dati talagang matigas ang ulo ko mula pagkabata, pasaway na talaga ako eh. Hindi ko nga makalimutan na high school ako. Sa sobrang kakulitan ko lahat. Bagong pintura, talagang babandalan ko yan. Ganun ako katigas ang ulo. Malakas loob ko kasi member ako ng fraternity. Alam ko may backup ako eh. Ganun kakulit. At hindi ko makalimutan, nakwento ko na to dati dito, na may, sa room namin may orbit fan. Sa kakulitan ko, wala akong magawa. Inip na inip ako, walang teacher. May hawak akong pentel pen, Hinagis ko yung pentel pen sa orbit fan at sakto talaga hong pumasok sa orbit fan at umikot ho yung At alam niyo, talaga ho para ho kami mga Dalmatian na aso. Bakit ho? Kasi puro tinta yung mukha namin, pati uniform mo namin. Hindi ako makalimutan ng mga kaklase ko sa kakulitan. Pumasok yung teacher namin and sabi, ano nangyari sa inyo? Para kayong mga Dalmatian na aso. At alam niyo, talagang na-report ako sa kakulitan ko. At alam niyo, isa hong matindi hong nangyari ho doon. Meron hong, kasi nung time na yon, uma-attend na ako ng church, kaya lang nga, alam niyo, yung faith ko talagang hindi ako seryoso sa pag-attend ko ng church. Pero dumadalo kami dati sa isang malaking church. Meron pala akong kaklase, nagulat ako. Sabi niya, bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Na babae ho, maliit lang mo na babae ho yun. Hindi ko makalimutan, payat lang siya eh. Sabi, ang tigas-tigas ng ulo mo, nakakaya ka. Sabi niya, umaattend ka pa naman ng church na pinupuntahan ko. Bakit ganyan ka? Sabi ko, ha? Meron pala nakakakilala sa akin dito. At alam niyo, literal, pinagpawisan ako ng malawot at para ako naliliit na parang gusto ko humatunaw at mawala na lang ho dun sa klase namin. Pero alam niyo, ang tindi yung rebuke ko sa akin. Tindi yung rebuke sa akin. Yung pag-attend pala natin ng church ay hindi ho biro ho yan. Bakit? Kasi may mga tao palang nakatingin sa atin. And they are expecting dahil uma-attend ka ng church, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, sana unti-unti, hindi man biglaan, pero unti-unting binabago ng Diyos ang buhay mo. Bakit? Kasi kapag nananatili ka kung ano yung dati mong buhay, nagiging kang katitisuran at hindi ka nagiging mabuting patotoo. Naintindihan mo ba? Kung papansinin natin ng context dito, sa totoo lang hindi problema ni Lord yung Nineveh. Ang pinakamas malaking problema ng Diyos, yung propeta ng Diyos yung lingkod ng Diyos In reality, the same thing with us. Minsan sa totoo lang, akala natin, problema natin mga unbelievers. Tama ho ba? Hello? Yung mga nag-aaway ng BBM tsaka DDS, akala natin sila yung problema. Hindi. Sa totoo lang, totoong problema ho natin sa Pilipinas yung mga Kristiyano Yung mga Kristiyano ang totoong mga problema. Kasi hindi ho nagiging mabuting patotoo. Ang dami kong, kaya kayo mag-iingat kayo Nakikita ko ang post nyo, hindi man lang ako nagre-reply. Nakikita ko kung paano kayo makipagsagutan sa Facebook. Alam nyo, lungkot na lungkot ako. Sabi ko, Lord, sana itong mga kapatiran ko to, kung paano ganoon kalakas makipaglaban para sa politikang pinaniniwalaan niya, sana ganoon rin sila katapang na magbahagi ng mabuting balita. Ang lakas ng loob mag-post ng kay ganito ko, kay ganyan ako. Pero hindi mo nakitaan na mag-post ng Word of God. Yung Sunday service na lang, hindi nga ma-share. Pero yung kanilang mga idolong mga politikong pulpul, lakas ng loob na i-share. Naintindihan mo ba? Hindi ako galit sa inyo. Pero sana lang, ang paalala ko lang,
Mga kapatid, wag ko kayong masaktan sa akin. Wag kayong magalit sa akin. Hindi tayo magkakaaway ho dito. Kaya lang, sa totoo lang, lungkot na lungkot ho ako. Sa totoo lang, nalulungkot ako talaga bilang pastor. Bakit ho? Ang lakas ng loob mag-share ng mga posts, mga video patungkol sa politika. Pero pag patungkol sa salita ng Diyos, never nag-share. Never nag-comment. Pero nakikipag-away para sa politician nila. Yung iba talagang grabe. Kulang na lang. Halos magbura. Naintindihan mo ba? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ikaw yon. Naintindihan mo ba? Buti na lang di taga may kawayan yun. Oy, totoo ba? Hello? No, bato-bato sa langit. Tamaan. Mabuti nga. No, mahal ko ho kayo. Kaya ako ho kayo pinapalalaan. Huwag ho kayo masasaktan. No? Mahal na mahal ko ho kayo. Pinagpe-pray ko ho kayo. Nagpe-pray ko ho kayo mabuti. No, alam niyo ho, sabi ho dyan, again, last night, nakita siya ng kapitan at ginising. No? Alam niyo, ang dami yung ginagamit ni Lord. Yung bagyo, yung kapitan. Tama ba? No? Imagine nyo na lang na baka parang ginagamit ako bilang isang kapitan, bilang isang kapwa-tripulante, na pinagsasabihin ka na, hello, bumangon ka. No, gumising ka na dyan. Panahon na para manalangin. Hello, hindi na panahon para makipag-away, hindi panahon para suwayin si Lord. Bumangon ka. Magpaka-Kristiyano ka. Sundin natin yung kalooban ni Lord. Konti na lang yung panahon natin. Huwag na nating aksayahin pa yung panahon. Hello, naintindihan mo ba? Oh, yun yung sabi ko dyan, ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa Diyos, baka sakaling kaawa niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nawa ay hindi ho mga unbeliever yung magre-rebuke ho sa atin. At sabihin, tama na yan, kapatid. Tama na yan, itigil mo na yan. Nawa hindi ho sila. Alam niyo ho, sabi ho, nasama ko ba yung 1 Peter dyan, kapatid? Hindi ho. Sabi ho ng Bible, 1 Peter chapter 3, verse 17. Ayan. Basahin natin ng malakas. Sabay-sabay at malakas. 1, 2, 3, go. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Yan. Napakaganda ho ng talata na ito. Napakaganda hong talata. Kaya madalas, from time to time na nababanggit natin dito sa pag-aaral ng Bible. Sa totoo lang, marami hong bahagay ang mahirap ho dito sa mundo na sa totoo lang nagdudusa ho tayo. Mahirap gumawa ng mabuti, pero sa totoo lang mahirap rin hong gumawa ng masama. Ito kung ibig sabihin ng passage na to eh. Mahirap sumunod sa kalooban ng Lord, pero napakahirap rin naman na sumuwi sa kalooban ng Diyos. Tama ho ba? Andiyan ho ba kayo? Nag-agree ho ba kayo sa akin? Tama, ang hirap umatay ng church. Kasi pwedeng natutulog ka na lang, nagpapahinga ka na lang eh, naglalaba ka eh. Tama ho ba? Day off mo na to eh. Tapos attend ka pa ng church, tapos ang tagal pa mag-preach ng pastor. Di ba? Alam ko yung bakit ganyan rin ako dati. Tama mo ba? Inip na inip ka na, tingin ka na ng tingin sa relo. Di ba? May naghihintay pa sa akin sa Emma, sa Robinson. Nagugutom na ako. Tama ho ba? Hello? Diyan ho ba? Ang hirap gumawa ng mabuti, pero ang hirap rin gumawa ng masama. So kung parehas rin lang mahirap, anong paalala ni Lord sa atin? Doon ka na sa mahirap na gumagawa ka ng mabuti. Bakit? Kasi makakatiyak ka, sasamahan ka ng Diyos. Amen. Sige, palakpakan nga ho natin po yung Lord po doon. Amen, amen, amen. 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 Praise God, praise God. Tayo tayong lahat ho ngayon. Tayo tayong lahat bago tayong manalangin. Alam niyo ho, na sa mga nagdadrive ho dito, mga nagdadrive ng motor, ngayon nagagamit na rin siya sa motor. At lalo na sa mga sasakyan. Alam nyo, sobrang dali na ho mag-drive ho ngayon. Sobrang dali na mag-drive. Tama ho ba?
Hindi ho katulad ng 1980s, 1990s, no, na talagang early 2000, ang hirap. No, kapag hindi mo ang isa sa mahirap dati, yung kabisado ng mga kalsada. No, lalo na yung mga one-way, di ba? Yung mga shortcut. Kapag hindi mo alam, no choice ka, talagang wala. Ang hirap mag-drive. Pero ngayon, ang nagpadali ho ngayon, yung mga tinatawag ho mga GPS, di ba? Yung Google Maps at saka Waze, di ba? At ang dami ng apps ngayon. Alam nyo, isang napakaganda ho dyan, di ba? Minsan, ang gagawin mo lang dyan kasi ipipin mo yung lugar na pupuntahan mo, tapos yung location mo, ano mo lang kung nasaan ka. Tama ho ba? Tapos automatic na, bibigyan ka niya ng ruta na walang traffic, pinakamabilis, ang daming option. Tama ho ba? No? Pero sa totoo lang, di ba may mga time na kahit may Google Map na, gumagawa pa rin tayo ng sarili nating daan. Minsan nagkakamali si Google Map o si Waze. Yes, totoo naman yan. Pero there will be times na para bang, lalo na kapag mahina yung data mo, yung signal mo, akala mo ang layo pa, pero dapat lumigo ka na pala. Tama ho ba? Tapos biglang kapag lumampas ka, di ba, minsan merong babae na napakahinahon magsalita at sasabihin sa'yo, di ba sa Tagalog, no, hanggat maaari pagka nagkaroon ka ng pagkakataon, ikaw ay bumalik. No? So, sa English may ganun rin yun. As much as possible, no, kumbaga, make a U-turn. Di ba? Alam nyo, napakaganda ho. Bakit? Kasi napakalumanay ng mga nagsasalita. Tama ho ba? Kasi kung halimbawa katabi mo yung driver, no, minsan hindi ganun yung boses na mapapakinggan mo eh. Tama ho ba? No, ini-imagine ko what if pagka si Google Map or si Waze nagsalita na, ikaw, kanina pa kita sabihang liko, ayaw mo lumiko, ayaw mo sumunod, ang bobo mo talaga. Di ba? What if kapag ganun yung Google Map or si Waze? Tama mo ba? Na kapag ka nagkakamali ka ng daan, sisigawan ka, at mamaliitin ka, di ba, ang sakit eh. Tama mo, ang sakit eh. No? Pero ang sarap pakinggan na pagka mayroong pagkakataon, mag-U-turn ka, balik ka lang, kasi naliligaw ka na. Di ba? Parang hindi ka matataranta. Tama mo ba? At alam nyo, naniniwala ho ako, ang pinag-aaralan ho natin ngayon napakasimple ho. Pero I believe nandito ho ang Lord. Nandito ho ang Lord. Kaya tama ho yung sabi ng Bible, the book of Hebrews. Sabi ng Lord, pagka napakinggan mo yung tinig ng Diyos, huwag ka nang magmatigas pa. Do not harden your heart. Do not harden your heart. Balik loob ka sa Diyos. Magbalik loob ka sa Diyos. Naintindihan mo ba? Baka posible hong nandito ka ho ngayon, nararamdaman mo lumalayo ka na unti-unti sa Panginoon. Bakit? Kasi meron kang barkong maling sinakyan. Baka may mga kaibigan ka na sinasamahan na alam mo, inilalayo ka kay Lord. Naintindihan mo ba? Alam mo, kaya nga sabi ko, nakaka-relate ako ng todo dito kay Jonah sa libro na to. At saka ang kagandahan, hindi ho dito natapos ho ito. Ang dami yung matututunan dito, to be honest. Pero one of the things na nagkaroon ng impact sa akin, yung Jonah chapter 3 verse 1. Ay, hindi ko rin nun nasama dyan. Pero sabi ho ng Bible, for the second time around, nagsalita ang Diyos kay Jonah. No, yung term na sa ikalawang pagkakataon, nangusap uli ang Diyos sa kanya. Bakit? Alam niyo, ang bait ho ni Lord. Higit pa ho siya sa babaeng nagsasalita sa Google Map or sa Waze o sa mga GPS ho natin. Na anak, mag-U-turn ka, balik ka. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng second chances ho palagi. Now, God is a God of so many second chances. Nagbibigay ho siya ng napakaraming pagkakataon. Kahit na ang dami ho nating pagsuway at paglayo sa Kanya. Naintindihan po? Pwede bang palakpakan po natin ng Lord na mabuti? Amen. Praise God. Amen. 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 At alam nyo, ang isa pa ho sa napakabuti ho na ginawa ng Lord, hindi lang sinabi na ang Diyos sa ikalawang pagkakataon. Alam nyo,
kinonfirm pa rin ni Lord yung pagkatawag niya kay Jonah. Sabi niya, anak, balikan mo yung pinagagawa ko sa'yo. Kaya tama ho yung Bible in the book of Romans. The gifts and calling of God are irrevocable, sabi ho sa Ingles. Ang kaloob at ang pagkatawag ho ng Diyos sa atin ay hindi na ho mababago. Hindi niya babawiin ho yung mga kaloob niya ho sa atin, yung mga regalo niya ho sa atin, yung mga pagkatawag niya ho sa atin. Kahit na anumang hong paglayo ho natin ho sa Diyos. Kaya lang wag mo hong hintayin na magpadala pa ang Diyos ng bagyo. No? Wag mong hintayin na ihulog ka pa sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. At lalong-lalo nang wag mong hintayin na magpadala pa ang Diyos ng malaking isda para lang lamunin ka, para tayo ay magbalik loob sa Diyos. I believe nangungusap po ang Lord po sa atin po ngayon. Amen ho ba? Alam ko nandito ang Panginoon ngayon. At may mga tao hong kinakausap ang Diyos ho ngayon. Hindi ko ho kayo lubos na kilala ho ngayon. Maging kayo ho na nanonood ng panahong ito, hindi ko ho kayo lubos na kilala. But I firmly believe na nandito ang Lord na nangungusap po sa inyo ngayon. Posible hong meron hong mga nandito ngayon na alam mo lumalayo ka na kay Lord. At sa atin hong pananalangin, mari hubang tayong lahat ay yumukot, pumikit po sa mga oras pong ito. Hallelujah, Jesus. We worship you, we honor you, God. We give you praise, we give you all the glory. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong kabutihan. Kapatid, kung nandito ka ngayon, alam mo nalalayo ka na kay Lord at nararamdaman mo tinatawag ka ng Diyos pabalik. Huwag kang matakot, mahal na mahal ka ng Diyos. At hindi galit ang Diyos sa'yo. Hindi galit si Lord sa'yo. Makakaasa ka na kung babalik ka sa Kanya ang pagmamahal, ang kabutihan at ang yakap ng Diyos ang ipaparamdam niya sa'yo. Kung nandito ka ngayon, kapatid, na nais mong manumbalik kay Lord, dahil alam mo lumayo ka, gumawa ka ng mga maling desisyon, sumama ka sa mga kaibigan na hindi tama, na hindi nakakatulong sa'yo. And if this is your decision na Lord, gusto kong bumalik sa'yo. Gusto ko uling sumunod sa'yo. Gusto ko uling gawin yung kalooban mo. Taas mo lang yung kamay mo, mananalangin tayo na magkasama. Huwag kang mahiya. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Ang mahalaga ngayon, ikaw at ang Diyos. Amen. Salamat po sa mga kamay na yan. Salamat po sa mga matatapang na nagtaaso ng kamay po ngayon. Praise God. Praise God for that hand. Alam ko ho, meron pa ho dito. Baka meron pa ho dyan na nasa likod, kapatid, na alam mo, tinatawag ka ni Lord ngayon. Kasi alam mo, unti-unti ka nang lumalayo. Ayaw ni Lord na lubusan kang lumayo at mapahamak. Kung nandito ka ngayon, handa kang magpakumbaba at umamin sa Panginoon, Lord, gusto kong muling sumunod sa iyo. Praise God for that hand. Kung mayroong mga pinapaputol na relasyon ang Diyos sa iyo, kapatid, taas mo yung kamay mo. Mga relasyong hindi nakakatulong. Mga kaibigang naglalayo sa iyo sa Diyos. Taas mo yung kamay mo, mananalangin tayo. Amen. Yes, God. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Ama, nakikita niyo po kami bilang inyong mga anak ngayon na nakataas po ang aming pumakamay at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ama, inaamin po namin ang aming po mga kasalanan, mga pagkakamali, mga pagkukulang. And Father, Lord, habang nakataas yung kamay namin po ngayon, Lord, handa kaming sumunod sa inyong kalooban. Muli niyo po kaming ibalik, Panginoon. Muli niyo kaming ibalik sa inyong pagkatawag po sa aming po mga buhay. And Father, I pray, God, na ang kalakasan na nagmumula po sa inyo, igagawad niyo sa mga kamay po na ito. Tanggalin niyo po ang anumang takot, mga pangamba, pagdududa.
Even lalo na yung condemnation ng kaaway sa kanila. Lord, pawiin niyo po ito. And I pray, God, Lord, for your love, for your grace, for your forgiveness, for your cleansing, Lord, ang patuloy niyo pong idaloy sa mga kapatid kong ito, lalo na specifically sa mga taong nakataas ang kanilang mga kamay. Even sila ho na nanonood sa mensahe pong ito, sa panambahan pong ito. Abutin niyo po sila, pagpalain niyo po sila. Patuloy niyo silang tawagin. Patuloy niyo silang, Lord, ibalik po sa inyong kalooban, Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po, Lord. Hallelujah. We worship you, God. Taas po natin ang lahat ng ating pong mga kamay ngayon, hanggang sa lahat ng nandito ngayon, habang tayo'y magwawakas sa panalangin. Panginoon, salamat rin po patuloy sa lahat po na nandito ngayon, Lord. Father, I pray, God, na ang mensaheng ito hindi lang hong magbigay ng pag-asa sa mga taong nalalayo po sa inyo. Hayaan niyo pong ang mensahe rin pong ito'y maging babala, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Magkaroon kami ng banal na pagkatakot po sa inyo, Panginoon, na huwag po kaming lalayo sa inyong kalooban. Huwag niyo po kaming hayaan po na, Lord, magpakalayo-layo at tumakas sa mga bagay na pinagagawa niyo po sa amin. Father, I pray, God, for your special protection to be with us. Bigyan niyo kami ng pusohong masunurin sa inyo, Panginoon. Aming Ama, salamat po. Patuloy po na pinagkakatiwala ko po ang lahat sa inyo. Hayaan niyo po na ang iyong mga salita ay hindi lang po tumimo sa puso namin. Manatili po ito, lumago po ito at magbunga po ito, O Diyos. Salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po kami. Itong aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin po yung Panginoon. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, una, welcome po sa ating mga newcomers. At ngayon po ay for some announcements naman po. Ayan, katulad po ng nakita natin sa video kanina, ang ating Youth Camp 2025. Ayan, kaya lahat po ng kabataan, in-encourage po na sumama po tayo sa ating Youth Camp. And bukas po ang ating registration at ang registration fee po natin ay 100 pesos. And in-encourage po sa bawat kabataan or even sa mga magulang na meron pong mga anak na kabataan, inanyayahan po isa na invite po natin sila at sumama sa ating Youth Camp. At ayan po, Youth Camp May 1 to 4 po, magaganap po ito ng May 1 to 4. And sa mga gusto po, inaanyayahan po ang bawat isa na magpalit din po ng frame. Ayan, kung pwede po, palitan po natin yung mga frame natin to promote din ang ating Youth Camp. Next po, and after service po, yung mga campers, yung mga sama po sa Youth Camp, meron po tayong meeting. And after lunch naman po is yung meeting ng mga operational staff. And next na announcement po natin is prayer meeting po natin. Inanyayahan po ang bawat isa. Sama-sama po tayo na manalangin. Every Wednesday po yan, 5:30 p.m. onwards. Kung gusto niyo pong magpasalamat sa Panginoon or magpatotoo na kung ano man po yung pagpapala na natanggap natin mula sa Panginoon, pwede po tayo pumunta sa ating prayer meeting. And lastly po yung mga classes po natin. Ayan, later po meron po tayong classes 201, classes 401 after service po. Kaya lahat po ng mga magka-classes ay wag po munang umuwi. And class 101 po, kung sino man po yung gusto na mag-class 101, pwede po tayong lumapit sa ating mga ushers. And yun po, last na po talaga ay yung camera po natin. Maraming salamat po sa lahat ng nag-pledge and yung sa mga offer po, maraming salamat. And bukas pa rin po ang ating pagpe-pledge para sa ating camera. Yung mga camera po na ito, na nais mo nating bilhin ay gagamitin po natin sa mga Sunday service, online services, even sa darating po na youth camp. At ayun lamang po muli, maraming salamat. Ayun po. Muli ay dadako po tayo sa ating pagbibigay, no? Pero bago po 'yan, sino na po dito yung nakapag-buffet na? Yung nakakain na sa buffet? Wala. Ako po kaya ko po tinatanong, hindi ko po kayo iyain sa buffet. Kaya po natanong ko po 'yon kasi sa ating po napag-aralan ngayon, sobrang nabusog po ako sa salita ng Panginoon. At sana tayo din po
na nakapakinig po ng salita ng Panginoon ay sobrang nabusog po tayo. No? Hindi lang sa pagkain, kundi sa salita ng Panginoon. Na sana maranasan natin na para bang kumain tayo ng buffet. No? Kaya ako natanong, kasi napakaganda po no, ng ating mensahe sa umagang ito. Sobrang nabusog po ako sa mga mensahe ng Lord sa umagang ito. Kaya ako po natanong sa inyo kung sino po yung nakaranas na nagbubuffet dito. Kasi parang yung pakiramdam ko, sobrang nabusog po ako talaga sa salita ng Panginoon. So, amen po ba? Pwede po natin palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Yan po. Ayan po. At yan naman po, tayo naman po ay dadako sa oras nito sa ating pong pagbibigay. No? At marami na siguro tayong mga naririnig patungkol sa mga verses na sinasabi sa Biblia patungkol sa pagbibigay. No? Napakarami na po tayong naririnig, no? Na ang pagbibigay po ay dapat po ay maluwag, no, sa ating mga puso. Hindi po dapat tayo napipilitan. Amen po ba? At ang tinitingnan ng Lord, no, sa ating pagbibigay ay hindi po sa laki ng ating binibigay. Kundi po ang tinitingnan ng Panginoon ay kung paano yung puso natin sa pagsunod sa pagbibigay. Ang pagbibigay po ay tanda po ng ating pag-worship, no, or pagsamba sa Panginoon. At sa pagbibigay, dito rin natin masusukat kung gaano na natin kamahal ang Panginoon. Sa binibigay po natin, dito po natin may masusukat or may papakita kung gaano na po natin kamahal ang Panginoon. Again, ang pera po natin ay hindi kailangan ng Panginoon. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kung bakit ka ngayon mayroong pagpapala, dahil sa binigay sa iyo ng Lord ng kalakasan at karunungan. No? Kaya nasa mga oras nito ay tayo po ay magbalik kaloob, no, sa ating Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, no, sabi niya sa Malakay 3:10, di ba, na bubuksan niya ang durungawan ng kalangitan. No, ang bintana, no? Kung bakit bintana? Kasi mas marami po yung bintana kaysa mga pinto, di ba? So ibig sabihin, talagang kaya niyang ibigay, no? Kaya niyang magbigay ng pagpapala para sa atin. So ngayon po, tayo po ay yumuko at manalangin at pagpapasalamat po natin yung ating pong tithes and offering. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon, Lord God, na kami po ay magbalik kaloob, Panginoon, sa iyo. Lord, salamat dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin ng pagpapala, Panginoon. Lord God, I pray, Lord, na dalayan ko sa bawat isa, Panginoon, na pagpalain po kami, Panginoon, ang aming kabuhayan, pinagkakitaan namin, Panginoon, mga trabaho namin. Lord God, even sa mga negosyo namin, Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ito, Panginoon. And also, Lord God, I pray, Lord, na tulungan mo po kami na maging tapat sa pagbibigay, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagkakaloob, Panginoon, Lord God. Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, Lord God, na ikaw ang magpupuno ng aming pangangailangan, Panginoon, sa araw-araw. Lord, salamat dahil hindi niyo po kami pinagkukulang sa araw-araw, Panginoon. Sobra-sobra pa, Lord, ang binibigay mo sa aming pagpapala. Kaya ngayon naman, Lord, ay pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pagbibigay at ang mga makokolekta namin, Lord, pagpalain niyo po ito na maging sapat sa aming pangangailangan, sa aming mga bayarin, Panginoon, sa aming simbahan, Panginoon. Lord God, salamat dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala ng sobra-sobra sa bawat isa. At ngayon naman tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mensahe na aming narinig sa umagang ito. Lord God, tunay nga na kung kami po ay nasa kalooban niyo, Lord God, Lord, lahat ng bagay, Panginoon, Lord, ay napakaganda. Lahat ng bagay, Lord God, ay maranasan namin yung kagalakan, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa inyong kalooban, Panginoon. Tulungan niyo po kami na huwag malayo, O Diyos, sa inyong kalooban. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa, sa lahat na naririto, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy, Lord, na manatili sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami na lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kami na lumago sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Patatagin niyo po kami, O Diyos. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord, na malayo o mahatak ng mundong ito. Ibalik niyo po kami, Panginoon, kung sa mga panahon, Lord God, na kami po ay nanghihina at lumalayo na sa inyo, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami na makabalik sa inyong kalooban.
Maraming salamat po, Ama, sa araw nito, sa umagang ito, sa mensahe na narinig po namin. Naway dalangin ko, O Diyos, na ito po'y tumamo sa aming mga puso. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Ayan. Sige po, ini-invite ko ang bawat isa na tayo'y tumayo na po. At tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Napakaganda ng mensahe sa umagang ito. At alam ko po na ang bawat isa ay na-bless. Amen? Amen. At kagaya nga po nung inawit natin kanina, freedom. So, ang Panginoon, kagaya na nabanggit din ni Pastor kanina, binigyan niya tayo ng freedom to choose. Pero mga kapatid, kailangan choose wisely. Amen? Amen. So, muli tayong umawit sa Panginoon. Step out of the shadows, step out of the grave, break into the wire, and don't be afraid. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. When the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Bring all of your burdens, bring all of your scars. Come back to communion, come back to the start. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. For the Spirit
sound of Jesus' name. Life's made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name.